Biyernes ng gabi, amoy pabango ng ibang babae ang suot na polo ni Paolo. Habang abala siya sa pagpaplano ng aming paghihiwalay para sa mas mayaman, nililinis ko ang kanyang sapatos na puno ng putik ng panlilinlang. Akala nila ay pipi at bulag ang alipin, ngunit hindi nila alam, ang hari ay nagising na sa loob ng bangkay ng isang asawa. Sino ang unang malulunod sa lason na sila mismo ang nagtimpla? Paolo, kailan mo ba talaga tatapusin ang pagpapanggap na yan? Nakakasuka ng makita ang pagmumukha ng babaeng yan sa bahay natin. Hindi siya nababagay sa antas ng buhay natin, at lalong hindi siya nararapat sa pangalan mo. Ang boses ng biyenan kong si Doña Elena ay parang matalim na paet na humukay sa aking dibdib. Nakatayo ako sa likod ng pader, hawak ang tray ng mainit na tsaa nang marinig ko ang mga salitang yon. Nanigas ang aking mga paa. Huwag kang mag-alala, ma. Aayusin ko na ang lahat. Nakipag-usap na ako sa lawyer. Pagkatapos ng business merger sa susunod na buwan, pipirma na siya ng divorce papers. Wala siyang choice. She is nothing but a burden, a cheap charity case that I've kept for 3 years. Handa na ang lahat para kay Clara, ang babaeng tunay na mandadala ng tagumpay sa kumpanya natin. Bumagsak ang tray sa sahig. Ang tunog ng nababasag na porselana ay tila tunog ng isang buhay na nagwawakas sa isang iglap. Ang tsaa ay humalo sa mga piraso ng seramika, dumadaloy sa sahig na parang dugo ng aking mga pangarap. Sophia? Ang malamig na tinig ni Paolo ay bumalot sa buong silid. Tumayo siya sa harap ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita, hindi ng pagkabahala. Hindi niya tiningnan ng aking mga kamay na nanginginig at may sugat mula sa nabasag na tasa. Ano ang ginagawa mo riyan? Narinig mo ba ang lahat? Tanong niya habang papalapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay parang hampas ng latigo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ang mga matang akala ko ay tahanan ko. Ngunit ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng isang babaeng walang halaga sa kanyang paningin. Ang aking lalamunan ay parang may nakabara na tinik. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit. Ngunit ang tanging lumabas ay ang pagbuhos ng aking mga luha na hindi ko mapigilan. Paulo, 3 taon. Ang tanging mahina kong bulong. Pak! Ang isang malakas na sampal ang tumapos sa aking tinig. Ang aking muka ay tumagilid at ang hapdi ay gumuhit sa aking balat. Ngunit ang hapdi sa aking puso ay mas matindi pa rito. Huwag mo akong idadaan sa drama, Sophia. Nakakasawa na ang iyakan mo. Ayusin mo ang kalat na yan at umalis ka sa harap ko. Na yun din. Sigaw ni Paolo bago siya tumalikod at naglakad palayo kasama ang kanyang ina. Nabinigyan pa ako ng isang mapang-insultong tingin bago tuluyang nawala sa aking paningin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa mga basag na porselana sa aking paanan. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa aking nababali na pagkatao. Sa loob ng 3 taon, pinili kong maging anino. Pinili kong maging matiisin. Pinili kong maging martir para sa isang pag-ibig na sa simula pa lang pala ay isang kasinungalingan. Dahan-dahan akong lumuhod upang pulutin ang mga basag na piraso. Ang bawat sugat sa aking daliri ay tila isang paalala. Ang pagmamahal na akala ko ay aking lakas, ay siya palang naging tanikalan ng aking pagkabulag. Ngayon, habang hawak ang mga piraso ng basag na tasa, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Hanggang kailan ko hahayaan ang sarili ko na maging biktima sa larong hindi ko naman ginusto, habang sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking mga luha. Matapos ang insidente sa sala, hindi na ako lumabas ng aking silid. Pinili kong manatiling nakakulong, tinitingnan ang refleksyon ko sa salamin, isang babaeng kupas ang ganda, pagod ang mga mata, at basag ang puso. Hindi na ako umiyak. Ang mga luha ay parang natuyo na, matapos ang gabing iyon, napalitan ng isang uri ng lamig na hindi ko pa nararamdaman kailanman. Kinabukasan,
Habang abala si Paolo sa kanyang mga tawag, at si Doña Elena naman ay nasa kanyang harden, sinamantala ko ang pagkakataon. Alam ko kung saan itinatago ang mga mahahalagang dokumento. Sa loob ng 3 taon na nagsilbi akong asawa, natutunan ko ang bawat kilos nila, ang bawat sulok ng bahay na ito na puno ng pagkukunyari. Naglakad ako patungo sa study room ni Paolo. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay tila isang pagtapak sa isang mapanganib na landas. Pagpasok ko, agad kong nilapitan ang aparador sa likod ng malaking mesa. Hindi ito nakalock. Binuksan ko ang 3 drawer. Doon ko nakita ang isang brown na folder. Hindi ito ang Feng Bimo sign na nakita ko noon. Ngunit, nararamdaman ko na may kinalaman ito sa aking pagkatao. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang mga papeles ng kumpanya, ang mga De La Vega. Ang mga pangalang dati kong kinagisans ay nakasulat doon, kasama ang pirma ng aking ama na matagal na nilang ipinagkait sa akin. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang mga nilalaman. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Paolo ngayon, ang yaman na ipinagmamalaki niya, ay hindi pala sa kanya. Ito ay ninakaw, unti-unting kinuha sa aming pamilya sa pamamagitan ng panlilinlang matapos mamatay ang aking mga magulang. Kaya pala kailangan nila akong pakasalan. Bulong ko sa aking sarili. Ang lahat ng pagmamahal na ipinakita nila, ang lahat ng pagsasakripisyo ko para sa kanila, isang malaking plano pala ito para mapanatili ang kontrol sa isang kumpanyang hindi naman nila pag-aari. Ang aking pagkatao, ang aking buhay, ay ginamit nilang sangla. Biglang bumukas ang pinto. Nanlaki ang aking mga mata. Si Doña Elena, nakatayo sa may pintuan, nakataas ang kilay at may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Sophia, napakalayo na yata ng nararating ng iyong kuryosidad. Wika niya sa isang tono na puno ng pananakot. Akala mo ba ay hindi ko alam ang ginagawa mo sa loob ng bahay na ito? Matagal ko nang pinagmamasdan ang bawat kilos mo. Hindi ako nakapagsalita. Gusto kong itago ang mga dokumento, ngunit huli na. Ang kanyang mga mata ay parang mga matatalim na kutsilyo na humahawi sa aking pagkatao. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas. Nakikita ko na ang tunay na mukha ng halimaw na aking kinakasama. Ano ang gagawin mo ngayon? Tanong niya, habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Magsusumbong ka? Sino ang maniniwala sa isang babaeng walang kahit anong laban? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang aking nagwawalang damdamin. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi na ako ang Sophia na dati. Ang takot na dati ay bumabalot sa akin ay nagsimulang maglaho. Napalitan ng isang determinasyon na hindi ko akalaing kaya kong buuin. Hindi ako magsusumbong, Doña Elena, sagot ko. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Dahil ang totoo, wala na akong kailangang patunayan sa inyo. Darating ang panahon na kayo mismo ang maghahanap ng hustisya para sa sarili ninyo. Tumalikod siya. Tumatawa ng malakas. Isang tawang puno ng pangungutya. Naiwan akong mag-isa sa silid. Hawak ang mga dokumentong magbabago sa takbo ng aking buhay. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay parang pumapatak sa aking balikat. Nagpapaalala sa akin na ang bagyo ay paparating na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang taong magtatago sa ilalim ng payong ng iba. Nang gabing iyon, hindi na ako bumaba para maghapunan. Nanatili ako sa aking silid, pinag-aaralan ang bawat pahina ng mga dokumentong nakuha ko. Ang bawat numero, ang bawat lagda. Lahat ay patunay ng isang malawak na pagsasamantala. Hindi lamang nila ninakaw ang kumpanya, ginamit nila ang pangalan ng De La Vega para sa kanilang maruming negosyo. Ang mga utang na unti-unting lumulunod sa kumpanya ngayon ay bunga ng kanilang kasakiman, hindi ng maling pamamahala. Narinig ko ang mahihinang kalansing ng mga kubyertos mula sa ibaba.
kasabay ng boses ni Paolo na humahalahak. Tila, wala silang pakialam sa aking nararamdaman. Para sa kanila, isa lamang akong anino na dapat sumunod sa kanilang nais. Hindi ko namalayan ng oras. Ang liwanag mula sa aking desk lamp ay unti-unting lumalabo habang ang aking mga mata ay pagod na sa pagbabasa. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Paolo. Ang amoy ng alak ay humalo sa hangin. Mukhang galing siya sa isang pakikipagkita kay Clara. Sophia, tawag niya. Ang boses ay lasing at puno ng paghamak. Lumapit siya sa akin. Hindi napansin ang mga dokumento na nakakalat sa mesa dahil sa madilim na sulok ng kwarto. Bakit hindi ka lumabas? Nakakahiya ka sa harap ng mga bisita natin. Kailangan mong magmukhang disente, lalo na't may malaking proyekto tayong kailangang pirmahan. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako yumuko. Tumingin ako ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang mga mata na minsan ay pinagkatiwalaan ko ng buong buo. Proyekto? O panibagong panlilin lang? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit matalim. Natigilan siya. Bahagyang nawala ang kalasingan sa kanyang mukha. Ano ang pinagsasabi mo? Inilabas ko ang isa sa mga dokumento mula sa ilalim ng aking unan. Ipinakita ko sa kanya ang mga talaan ng paglipat ng shares ng De La Vega. Akala niyo ba ay habang buhay niyo akong magagawang bulag? Akala niyo ba ay habang buhay na lang akong magiging alipin sa sarili kong tahanan? Ang kanyang mukha ay namutla. Mabilis niyang kinuha ang papel mula sa aking kamay. Ngunit hindi ako nagpatinag. Saan mo nakuha to? Sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Hindi mahalaga kung saan? Sagot ko habang tumatayo. Ang mahalaga, alam ko na ang katotohanan. Ang lahat ng yaman niyo, ang kumpanya niyo, ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan. At sa isang iglap, kaya ko itong gibain. Paulo ay tila naging isang mabangis na hayop. Sinunggaban niya ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Ramdam ko ang sakit. Ngunit mas matindi ang apoy sa aking dibdib. Huwag na huwag mong susubukan na guluhin ang plano ko, Sophia. Banta niya sa aking muka. Dahil kung kailangan kong itumba ang lahat para lang mapanatili ang posisyon ko, gagawin ko. At ikaw? Madali kitang maiaalis sa buhay ko nang walang natitira. Tinulak niya ako palayo at bumagsak ako sa gilid ng kama. Hindi siya tumingin pabalik. Paglabas niya, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng pinto. Isang tunog na tila naghihiwalay sa aming nakaraan at sa magulong kinabukasan. Naiwan akong nakaupo sa sahig. Hawak ang aking braso na may bakas ng kanyang galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako umiiyak. Tumayo ako, dahan-dahan, at tinipon ang lahat ng dokumento. Alam ko na ngayon, hindi na ito laban para sa pag-ibig. Ito ay laban para sa katarungan, at hindi na ako magpapapigil. Sa labas, ang hangin ay umiihip ng malakas, tila naghahanda para sa isang bagyong babago sa lahat. Handa na ako, hindi ko hinayaan magtagal ang pangamba sa aking puso. Matapos ang gabing iyon, hindi na ako ang babaeng naghihintay sa bintana para sa pagdating ng kanyang asawa. Alam ko ang susunod na hakbang. Kailangan ko ng kakampi, at hindi lang basta kakampi. Kailangan ko ng taong nakakaalam sa lahat ng lihim ng mga Montenegro. Madaling araw, habang ang buong bahay ay balot pa ng katahimikan, palihim akong lumabas. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay maingat. Bawat kaluskos na mga tuyang dahon ay tila isang babala. Nagtungo ako sa isang lumang cafe sa gilid ng lungsod, ang lugar kung saan kami nagkikita ni Mang Tonyo noon. Ang dati naming head accountant ng aking mga magulang na matagal lang nagtatago dahil sa takot sa mga Montenegro. Sophia, ikaw ba talaga yan? Bulong ng isang matandang lalaki na nakaupo sa madilim na sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas.
Naupo ako sa kanyang tapat, inilabas ang mga dokumentong ninakaw ko mula sa study room. Kailangan ko ang tulong mo, Mang Tonyo. Ito ang ebidensya. Ninakaw nila ang lahat. Ang De La Vega Corporation, hindi na ito sa atin. Tiningnan ni Mang Tonyo ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nangiinginig. Alam ko na ito, Sophia. Matagal ko nang alam. Ngunit masyadong malakas ang mga Montenegro. May mga koneksyon sila sa pulisya at sa mga taong nasa posisyon. Kung lalaban ka, hindi lang ang pera mo ang mawawala, kundi pati na rin ang buhay mo. Handa akong magbayad ng kapalit, sagot ko. Ang boses ko ay matatag. Hindi ako natatakot mawalan ng yaman. Ang natatakot ako ay ang mamatay ng walang nagagawa habang ang mga taong pumatay sa mga magulang ko ay nagpapakasasa sa pinaghirapan nila. Nanahimik ang paligid. Tanging ang mahinang ugong ng refrigerator sa cafe ang naririnig. Sa labas, ang mga ilaw ng sasakyan ay nagkikislapan, tila mga bituin na naliligaw sa dilim. May isang paraan, wika ni Mang Tonyo matapos ang mahabang sandali. Ngunit, kailangan nating ipasok ang impormasyong ito sa isang public audit. Kailangan nating ilantad ang kanilang anomalya sa harap ng Board of Directors sa susunod na shareholders meeting. Ngunit, kailangan mo ng isang legal representative na hindi nila kayang bilhin. May kilala ako, tugon ko. Naalala ang pangalan ng abogado na huling nakausap ng aking ama bago siya mamatay. Sophia, tandaan mo, paalala niya. Kapag sinimulan mo ang apoy na ito, wala nang balikan. Ang buhay mong tahimik ay magiging isang digmaan. Handa ka na bang talikuran ang lahat ng kinagisnan mong komportableng buhay para lang sa katotohanan? Tumingin ako sa labas ng kafe. Nakita kong pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel na liwanag ay dahan-dahang bumabalot sa syudad. Hindi ko na kailangang talikuran ang komportableng buhay, Mang Tonyo. Dahil sa loob ng 3 taon, wala naman akong tunay na tahanan. Ang tanging natitira sa akin ay ang aking dangal. Paglabas ko ng kafe, naramdaman ko ang malamig na hangin ng umaga na humahalik sa aking pisingi. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib. Ang bawat hakbang ko pabalik sa mansyon ng mga Montenegro ay hindi na hakbang ng isang alipin. Ito ay hakbang ng isang mandirigma. Ngunit pagdating ko sa harap ng gate, natigilan ako. Nakita ko ang sasakyan ni Paolo na nakaparada at sa tabi nito nakatayo si Clara, ang babaeng ipinalit niya sa akin, na nakangiti habang hinahawakan ang braso ni Paolo. Ang tanawin ay parang isang matalim na karayom na muling tumusok sa aking puso. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking nagwawalang damdamin. Tingnan niyo lang, bulong ko sa aking isip. Ang mga niting yan ay siya ring magiging mitsa ng inyong pagbagsak. Pagpasok ko sa mansyon, sinalubong ako ng mabigat na katahimikan. Hindi ko pinansin sina Paolo at Clara na kasalukuyang nagtatawanan sa sala. Ang boses ni Clara, na animo ay musika ng panunokso, ay parang ingay na pilit kong binabalewala. Naglakad ako ng diretso patungo sa hagdan. Ang aking tingin ay nakatuon lamang sa itaas. Sophia, tawag ni Paolo. Ang boses niya ay puno ng mapanghamong tono. Huminto ako, ngunit hindi ako lumingon. Clara is staying for dinner. Siguraduhin mong masarap ang ihahanda mo. Huwag kang magmukhang kawawa sa harap ng bisita ko. Tumigil ang aking mundo sa loob ng 1 segundo. Ang kapal ng mukha niya ay walang katapusan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itapon sa kanya ang lahat ng sama ng loob na naipon sa loob ng 3 taon. Ngunit naalala ko ang bile ni Mang Tonyo. Ang galit ay kailangang gawing lamig. Dahan-dahan akong lumingon. Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi abot sa aking mga mata. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. Walang problema, Paolo. Sisiguraduhin kong magiging hindi malilimutan ang gabing ito para sa inyo. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Clara. Siguro ay inaasahan niyang iiyak ako o magmamakaawa na paalisin na siya.
Ngunit ang Sophia na nakatayo sa harap nila ay hindi na ang babaeng madaling durugin. Sa kusina, kinuha ko ang aking oras. Habang naghihiwa ng mga sangkap, ang bawat kumpas ng kutsilyo sa ibabaw ng wooden board ay tila pagtatakda ng aking plano. Ang bawat luto ay dinala ko sa hapagkainan ng may pag-iingat. Inilagay ko ang mga pagkain sa harap nila na parang isang ritual. Sophia, are you okay? You look different, ani Clara habang sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mapanuring tingin ay tila naghahanap ng kahinaan. I'm just tired, Clara, sagot ko habang inilalapag ang huling putahe. Pagod na pagod sa pag-aalaga sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang hangin sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng tingga. Hindi na nakapagsalita si Paolo. Ang bawat subo nila ay tila nagiging mapait. Sa gitna ng kanilang pagkain, inilabas ko ang isang maliit na sobre mula sa aking bulsa at inilagay ito sa tabi ng plato ni Paolo. Ano to? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may halong kaba. Basahin mo pagkatapos ninyong kumain, sagot ko. Regalo ko para sa inyong dalawa. Hindi ko na hinintay ang kanilang reaksyon. Naglakad ako palabas ng hapagkainan. Ang aking mga paa ay hindi nakaramdam ng pagod. Pagdating ko sa aking silid, isinara ko ang pinto at huminga ng malalim. Sa loob ng sobreng iyon ay isang kopya ng report na napapatunay sa mga transaksyong ilegal na pinasok ni Paolo. Isang paunang babala na hindi na ako nagbibiro. Naupo ako sa harap ng bintana at pinanood ang mga bituin. Alam ko, sa sandaling buksan nila ang sobreng iyon, magsisimula ang gulo. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang ticking time bomb. Ngunit hindi na ako ang taong matatakot sa pagsabog. Sa kabilang pinto, narinig ko ang isang malakas na pagbagsak ng baso. Isang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Numiti ako ng bahagya. Ang laro ay nagsisimula na, at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng piyesa. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakaupo lamang ako sa dilim, nakikinig sa mga yabag ng paa na pabalik-balik sa pasilyo. Galit na galit si Paolo. Narinig ko ang boses niya, nanginginig sa matinding poot habang tinatawagan ang kanyang mga kasabwat sa telepono. Ang bawat mura niya ay dumudula sa ilalim ng aking pinto. Ngunit hindi na nito kayang pasukin ang aking katahimikan. Kinabukasan, maaga akong bumaba. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Doña Elena na nakaupo sa sopa. Ang kanyang mukha ay parang kulay puting papel. Sa tapat niya, nakatayo si Paolo. Ang kanyang mga mata ay mapula dahil sa kawalan ng tulog. Sa mesa, nakalatag ang mga kopya ng dokumentong iniwan ko. "Sophia!" sigaw ni Paolo nang makita niya ako. Mabilis siyang lumapit at sinunggaban ang aking balikat. Ipinipit ako sa pader. "Saan mo nakuha ang mga ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng access sa mga files na to?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mukha ay walang anumang emosyon. Hindi mahalaga kung saan, Paolo. Ang mahalaga, alam ng mga tamang tao ang katotohanan. At kung may mangyari sa akin, ang lahat ng dokumentong ito ay otomatikong ipadadala sa Securities and Exchange Commission. Bumitiw siya na parang napaso. Ang kanyang pagkamayabang ay napalitan ng takot. Takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan gamit ang panlilinlang. "Sophia, anak," wika ni Doña Elena na nagbabago ang tono. Sinubukan niyang lumapit at hawakan ang aking kamay, ngunit umatras ako. "Pag-usapan natin ito. Alam nating lahat na pamilya tayo. Huwag nating dalhin ito sa labas. Ano bang gusto mo? Pera? Properties?" Tumawa ako ng mahina. Ang tunog ng aking tawa ay tila isang malakas na sampal sa kanilang mukha. "Pera? Akala niyo ba ay nabibili niyo ang lahat ng bagay? Sa loob ng 3 taon, sinubukan kong maging bahagi ng pamilyang ito. Ngunit ang totoo,
Ginamit niyo lang ako para itago ang inyong mga kasalanan. Hindi ako naghahanap ng pera, Doña Elena. Ang gusto ko ay ang inyong pagbagsak. Biglang bumukas ang main door. Pumasok ang dalawang lalaki na nakasuot ng pormal na damit. Mga abogado na ipinadala ni Mang Tonyo. Ang isa sa kanila ay may dalang folder. Mr. Paolo Montenegro, kami ay kinatawan ng De La Vega Estate. Wika ng isa sa kanila. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Dahil sa mga nakita naming anomalaya sa pamamahala ng kumpanya, kami ay narito upang ipaalam sa inyo na ang inyong posisyon ay suspendido habang isinasagawa ang legal na audit. Namutla si Paolo. Napaupo siya sa sopa, ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, ngunit huli na. Ang maskarang suot niya, ang maskara ng isang matagumpay na negosyante, ay tuluyan ng nabasag sa harap ng katotohanan. Naglakad ako palapit sa pinto. Hindi ako lumingon. Naramdaman ko ang malamig na hangin ng labas na tumama sa aking muka. Sa wakas, ang tanikala na matagal kong suot ay putol na. Ngunit alam ko, ito pa lang ang simula. Ang tunay na laban ay magaganap sa korte at kailangan kong maging handa. Hindi natapos ang gulo sa pagdating ng mga abogado. Matapos silang umalis, ang mansyon ay naging isang kulungan ng pot. Si Doña Elena ay hindi tumitigil sa kanyang pagmamaktol, habang si Paolo ay parang taong nawawala sa sariling mundo. Pabalik-balik sa kwarto habang hawak ang kanyang ulo. Sophia, ano bang balak mo sa buhay mo? Sigaw ni Doña Elena mula sa itaas ng hagdan. Ang boses niya ay basag, hindi na ang matapang na Donya na kilala ko. Akala mo ba ay matutuwa ang mga magulang mo sa ginagawa mo? Sinisira mo ang pangalan ng pamilyang tumanggap sa iyo. Huminto ako sa paglalakad. Tumingala ako at tiningnan siya ng diretsyo. Ang pangalan ng pamilyang tumanggap sa akin o ang pangalan ng pamilyang ginamit nyo para pagtakpan ng inyong mga krimen? Huwag nyo nang gamitin ang aking mga magulang sa inyong mga kasinungalingan. Sila ang unang biktima nyo at ako na ang huli. Pumasok ako sa aking silid at ikinulong ang pinto. Ramdam ko ang pagkapagod, ngunit kasabay nito ang isang kakaibang kapayapaan. Sa loob ng ilang taon, ang mansyong ito ay naging saksi sa aking pagdudusa. Ngunit ngayon, ito ay nagiging saksi sa aking pagbangon. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Sophia, mag-iyat ka. Ang boses sa kabilang linya ay boses ni Mang Tonyo. Nalaman ko na may binabalak si Paolo. Nakipag-ugnayan siya sa mga taong hindi dapat lapitan, mga taong kayang magpatahimik ng kahit sino sa maliit na halaga. Hindi na ako natatakot, Mang Tonyo, sagot ko. Hindi ito tungkol sa takot, Sophia. Tungkol ito sa pag-iingat. Huwag kang lalabas ng mag-isa. Ang mga Montenegro, kapag nasusukol, nagiging mas mapanganib. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking katawan. Ang panganib ay hindi lamang sa usaping legal. Ito ay buhay na ang nakataya. Lumapit ako sa bintana at pinanood ang labas. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng aming gate. Isang sasakyang hindi ko pamilyar. Alam ko, ang laro ay hindi lang basta usaping kumpanya. Ngayon, ito ay usaping survival. Naisip ko si Clara. Kaninang hapon, nakita ko siyang umaalis na may dalang malalaking maleta. Ang pag-ibig niya kay Paolo ay kasing babaw ng isang bates. Sa sandaling nalaman niyang guguho na ang imperyo, mabilis siyang tumalikod. Yan ang realidad ng mga taong nakapaligid sa akin. Walang katapatan, tanging interes lang. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang magsulat ng mga huling detalye para sa audit. Sa bawat letra, sa bawat numero, nararamdaman ko ang unti-unting paghina ng kapit ng mga Montenegro sa aking buhay. Hayaan niyo silang matakot, bulong ko sa sarili, habang ang ilaw sa labas ng aking bintana
ay tila nagniningning, isang babala ng paparating na bagyo na siya ring maglilinis ng lahat ng dumi sa aking dinadaanan. Hindi ako hihinto. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Hindi ko inaasahang mangyayari ito ngayong gabi. Ang mansyon ay balot ng nakabibinging katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng hangin sa labas. Pagbaba ko para uminom ng tubig, nakita ko si Paolo sa sala. Nakaupo siya sa sahig. Ang bote ng alak ay nakahilig sa gilid ng sofa. Ang dating makisig at mapagmalaking asawa ko ay mukhang isang basahan na lamang. Sophia, tawag niya. Ang boses niya ay hindi na mapang-api. Ito ay pagod, halos pabulong. Bakit mo ginawa ito? Akala ko ba ay mahal mo ako? Huminto ako sa paanan ng hagdan. Tinitigan ko siya. Ang taong ito na nagbigay sa akin ng libu-libong sugat sa puso ay naghanap pa ng habag. Mahal kita, Paolo. Higit pa sa buhay ko nun. Sagot ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may diin. Ngunit ang pag-ibig na walang respeto ay hindi pag-ibig. Ito ay isang hawla. At sa loob ng 3 taon, dahan-dahan mo akong pinatay sa loob ng hawla na yan. Tumayo siya ng pabagsak, humahawak sa gilid ng mesa. Hihingi ako ng tawad. Ibibigay ko ang gusto mo. Huwag mo lang ituloy ang audit. Mawawala ang lahat sa akin, Sophia. Mawawala ang lahat. Mawawala ang lahat? Tanong ko habang lumalapit sa kanya. Paolo, wala ka namang tunay na pinanghawakan, kundi ang kasinungalingan. Ang lahat ng meron ka ngayon ay hiram lamang. At oras na para ibalik ang hiniram. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Kung hindi mapapasakin ang lahat, hindi rin ito mapapasa iyo. Mabilis siyang kumuha ng isang mabigat na estatwa sa ibabaw ng mesa. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit hindi ako umatras. Ang bawat sandali ay tila huminto. Nakita ko ang bawat detalye, ang mga ugat sa kanyang leeg, ang takot sa kanyang mukha, at ang kawalan ng pag-asa. Ngunit bago pa man niya ito maibato, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 lalaki na nakaitim. Ang mga tauhang kinatatakutan ko, ngunit hindi sila lumapit kay Paolo. Sa halip, tumingin sila sa akin. Sophia de la Vega, wika ng isa sa kanila. Kami ay pinadala ng pamilya mo. Ang tunay na pamilya mo. Hindi ka na nag-iisa. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Ang estatwa ay nahulog mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig na may malakas na tunog. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng dingding. Hindi niya inaasahan na sa likod ng aking katahimikan, may mga taong nagbabantay sa aking bawat kilos. Tumingin ako kay Paolo, isang huling tingin bago ako tumalikod. Tapos na ang laro, Paolo. Ang katarungan ay hindi na humihingi ng pahintulot. Darating ito, handa ka man o hindi. Naglakad ako palabas ng mansyon, hindi na lumingon muli. Sa labas, ang mga bituin ay nagniningning, tila mga saksi sa aking paglaya. Hindi na ako ang babaeng martir. Ngayon, ako na ang may hawak ng sarili kong tadhana. Ang mansyong ito, ang aking kulungan, ay naging isang alaala na lamang na iiwanan ko sa dilim. Ang umaga ay sumalubong sa akin na may dalang kakaibang lamig. Ngunit ang aking kalooban ay kasing init ng apoy. Ngayon ang araw ng shareholders meeting. Hindi na ako ang Sophia na nagluluto ng almusal habang naghihintay ng pagkagalit ng aking asawa. Suot ang isang formal na blazer, ang aking buhok ay nakapusod ng maayos, at ang aking mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Ang katarungan. Pagpasok ko sa gusali ng De La Vega Corporation, ang mga empleyado ay nagbubulungan. Ang ilan ay nakatingin ng may pagkamangha, ang iba ay may halong takot. Hindi nila inaasahan ang pagbabalik ng tunay na tagapagmana. Pagbukas ng pinto ng boardroom, tumigil ang lahat ng ingay. Nandoon si Paolo, nakaupo sa dulo ng mesa.
Mukhang gulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Sa tabi niya, nakaupo ang mga miyembro ng board na dati niyang mga kasabwat. "Sophia, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Paolo. Ang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako ng diretso sa harap ng mesa at inilapag ang isang makapal na folder. "Narito ako para ilantad ang katotohanan na matagal ninyong ibinaon." Wika ko ng malakas at malinaw. Pinuksan ko ang projector. Ang bawat slide ay nagpapakita ng mga transaksyong anomalaya, mga peking pirma, mga nakaw na pondo, at ang ilegal na pagbebenta ng assets ng De La Vega. Ang bawat numero ay isang dagok sa mukha ni Paolo. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumayo, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at galit. "Paolo, anong ibig sabihin nito?" tanong ng isa sa mga shareholder. Hindi totoo yan. Inimbento niya lang ang lahat," sigaw ni Paolo. Tumayo siya at itinuro ako. "Siya ay baliw. Huwag niyo siyang paniniwalaan." "Baliw ba ang tawag sa paglalantad ng katotohanan, Paolo?" sagot ko habang humahakbang palapit sa kanya. "Ang lahat ng ebidensya ay pirmado ng mga eksperto, at higit sa lahat, ang kumpanyang ito ay hindi sayo. Ang mga De La Vega ay narito na upang bawiin ang nararapat sa kanila." Sa isang iglap, bumukas ang pinto at pumasok ang mga awtoridad. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang presensya ay sapat na upang sabihin ang lahat. "Paolo Montenegro, ikaw ay inaresto dahil sa kasong estafa at corporate fraud," wika ng opisyal. Habang kinakabig si Paolo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagsisisi. Isang pagsisisi na huli na para sa lahat. Hindi siya nakapagsalita. Ang mga bakal na posa sa kanyang mga pulso ay nagbigay ng tunog na tila musika ng katarungan sa aking pandinig. Habang inilalabas siya ng gusali, tumingin ako sa labas ng malaking bintana ng boardroom. Ang araw ay mataas na, at ang buong syudad ay tila naghihintay sa aking susunod na hakbang. Ang De La Vega ay muli nang nasa tamang kamay. Naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Si Mang Tonyo, nakangiti ng may luha sa kanyang mga mata. "Ginawa mo ito, Sophia. Napalaya mo ang iyong sarili." Tumango ako. Ang bigat sa aking dibdib ay wala na. Ngunit alam ko, may isa pang lihim na kailangang malaman. Ang tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa unang pagkakataon, alam ko na ang landas na aking tinatahak ay ang tamang landas. Nasa loob ako ng aking opisina, ang dating opisina ng aking ama. Ang amoy ng lumang papel at mahogany ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pagbabalik sa tahanan. Matapos ang pag-aresto kay Paolo, ang kumpanya ay unti-unti nang bumabalik sa dati nitong sigla. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang bahagi ng aking puso ang nananatiling hindi mapakali. Sa ilalim ng drawer ng aking mesa, may isang lumang journal na natagpuan ko. Hindi ito sa akin. Ito ay kay inay. Binuksan ko ito sa isang pahina na may mga tuyong bulaklak. Ang mga sulat ay nagpapakita ng takot. Takot sa isang taong tinawag niyang ang arkitekto ng lahat. Hindi ito si Paolo. Si Paolo ay isang gahaman lamang, isang kasangkapan. Ngunit, may isang taong nagmanipula sa kanya mula sa simula. Biglang tumunog ang aking telpono. Si Doña Elena. "Sophia." Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na ang matapang na biyanan na dati kong kinatatakutan. Nasa kulungan na si Paolo, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Akala mo ba ay siya lang ang kalaban mo? Hindi mo kilala ang taong nasa likod ng mga Montenegro. "Sino siya?" tanong ko. Ang aking mga kamay ay mahigpit na humahawak sa journal. "Ang taong nagbigay sa amin ng pondo para sa kumpanya. Ang taong pumatay sa mga magulang mo para makuha ang teknolohiya ng De La Vega." Sagot niya bago siya biglang nagbaba ng telponyo.
Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking pagtitiis sa loob ng 3 taon, isang piraso lamang pala ito ng isang mas malaking puzzle. Ang aking mga magulang, hindi sila namatay sa isang aksidente. Sila ay pinatay. Tumayo ako at lumabas ng opisina. Ang gabi ay bumabalot na sa syudad. Ang mga ilaw ng mga gusali ay parang mga mata na nakatingin sa akin. Alam ko na ngayon ang aking susunod na layunin. Hindi na ito tungkol sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa revenge. Ito ay tungkol sa katotohanan. Habang naglalakad ako sa parking lot, naramdaman ko ang presensya ng isang sasakyan na nakasunod sa akin. Ang bawat ilaw ng headlights ay tila humahabol sa aking anino. Hindi ako natakot. Sa halip, huminto ako sa gitna ng daan at hinintay ang sasakyan. Bumukas ang pinto ng itim na sedan. Hindi si Paolo ang lumabas. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang humakbang palabas. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Ang aking dating ninong sa kasal, ang taong itinuring kong tagapang-alaga ng De La Vega matapos ang pagkamatay ng aking mga magulang. Sophia, wika niya nang may malamig na ngiti. Napakahusay ng ipinakita mo sa boardroom. Ipinagmamalaki kita. Tiningnan ko siya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang lahat ng nangyari, ang pagpapahirap ni Paolo, ang pagkawala ng kumpanya, lahat ay orkestrado ng taong nasa harap ko. Ikaw, bulong ko. Ang aking boses ay puno ng galit na hindi ko na kayang pigilan. Ikaw ang arkitekto. Mumiti siya, isang ngiting kasing dilim ng gabi. At ngayon, tapos na ang laro mo, Sophia. Oras na para magpahinga ng permanente. Ang hangin sa paligid ay naging mabigat. Alam ko na sa sandaling ito, ang aking buhay ay nasa bingit ng panganib. Ngunit sa likod ko, naramdaman ko ang presensya ng mga taong pinadala ng aking tunay na pamilya. Hindi ako nag-iisa. Nanatiling nakatayo ang lalaki sa harap ko. Ang aking ninong, si Don Victor. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng emosyon, parang isang makina na walang konsensya. Sa likod niya, ang mga tauhang nakaitim ay unti-unting lumalapit. Ang bawat hakbang nila ay parang kumpas ng kamatayan. Don Victor, wika ko. Ang boses ko ay hindi nayanig. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang lahat? Ang lahat ng papeles, lahat ng ebidensya. Hindi lang kay Paolo ito nakatali. Nakatali ito sa inyo. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang buhay. Ebidensya? Sophia, sa mundong ito, ang hustisya ay binibili. Akala mo ba ay sapat na ang board meeting para itumba ako? Masyado kang bata para sa larong ito. Biglang bumukas ang mga ilaw sa parking lot. Hindi ang mga tauhan ng De La Vega ang nakita ko, kundi ang mga patrol ng pulisya at mga cameraman mula sa iba't ibang network. Ang buong paligid ay nagliwanag dahil sa mga flash ng kamera. Ano ito? Tanong ni Don Victor. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Hindi lang ako ang naghanda ng audit. Sagot ko habang humahakbang palapit sa kanya. Habang abala kayo sa pagmamanipula kay Paolo, abala rin ako sa pag-record ng bawat pag-uusap natin simula pa noong nakaraang buwan. Ang lahat ng inyong pag-amin, ang lahat ng inyong plano, lahat ay nasa kamay na ng batas. Sa isang iglap, ang kanyang mga tauhan ay natigilan. Hindi nila alam ang gagawin. Ang kontrol na dati ay hawak ni Don Victor ay naglaho sa harap ng liwanag. Sophia! Sigaw niya, akmang lalapit sa akin. Ngunit hinarangan na siya ng mga pulis. Hindi ito matatapos dito. Babagsak ka rin. Ang pagbagsak ay para sa mga taong walang pundasyon, sagot ko. Ako ay nakatayo sa katotohanan. Habang isinasakay nila si Don Victor sa sasakyan ng pulisya, tumingin ako sa malayo. Nakita ko ang anino ng aking mga magulang sa aking isipan. Inay, itay, tapos na, bulong ko.
Ang bigat na matagal kong dinala ay tuluyan ng humupa. Hindi ko kailangang maghiganti ng marahas. Ang katotohanan ang siyang pinakamapait na parusa para sa mga taong nabuhay sa kasinungalingan. Lumapit sa akin si Mang Tonyo. Dala ang isang dokumento. Sophia, ito ang huling piraso. Ang pagbawi sa lahat ng assets na ilegal nilang kinuha. Tiningnan ko ang dokumento. Ang pangalan ng De La Vega Corporation ay muli nang nagningning. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito tinitingnan bilang isang negosyo. Ito ay isang responsibilidad. Isang pagkakataon upang tumulong sa mga taong tulad ko, mga taong nakaranas ng abuso, mga taong hindi pinakinggan. Ang gabi ay tila naging maliwanag dahil sa mga ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon, hindi ako tumitingin sa likod. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na lagusan. Ito ay isang malawak na bukas na pinto. Lumipas ang ilang buwan matapos ang pagbagsak ng mga Montenegro at ni Don Victor. Ang ingay ng mga headlines sa diaryo at telebisyon ay unti-unti nang humupa, napalitan ng katahimikan na matagal kong inasam. Ang De La Vega Corporation ay muli nang naging simbolo ng katapatan at paglago. Ngunit, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa kumpanya, kundi sa loob ng aking sarili. Ngayong umaga, naglakad ako patungo sa isang pampublikong shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Dala ko ang mga donasyon at ang aking personal na commitment upang maging bahagi ng kanilang pagbangon. Habang pinagmamasdan ko ang mga babaeng nagtatawanan at muling natututong mangarap, nakita ko ang aking sarili sa kanilang mga mata. Sophia! Tawag ng isang batang babae na nasa loob ng shelter. Salamat dahil hindi ka bumitaw. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi tayo bumibitaw dahil alam nating may bukas na naghihintay. Sa paglabas ko ng shelter, sinalubong ako ng presensya ni Mang Tonyo. Mukha siyang mas bata, marahil dahil wala na ang bigat ng pagtatago. Sophia, handa na ang lahat para sa memorial ng iyong mga magulang. Sa sementeryo na kung saan sila nakahimlay. Tumango ako. Ito ang huling hakbang ng aking paghilong. Pagdating namin sa sementeryo, ang hangin ay presko at mabango dahil sa mga bulaklak na aking dala. Inilagay ko ang mga bulaklak sa harap ng kanilang puntod. Tinitigan ko ang kanilang mga pangalan na nakaukit sa marmol. Walang galit, walang pot. Tanging pagmamahal na lamang ang natira. Inay, itay, bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng emosyon, ngunit payapa. Binawi ko na ang katarungan para sa inyo. Hindi ko man kayo kasama ngayon. Ang inyong mga aral ang naging gabay ko para malampasan ang pinakamadilim na bahagi ng aking buhay. Habang nakaluhod ako, isang mainit na hangin ang umihip, tila isang yakap mula sa nakaraan. Sa puntong yon, naramdaman ko na ang lahat ng sakit, ang 3 taon ng pagiging alipin, ang pagtataksil ni Paolo, ang takot sa dilim, ay hindi pala mga sumpa. Ang mga ito ay ang pressure na humubog sa akin para maging isang brilyante. Tumayo ako at pinunasan ang aking pisingi. Paglingon ko, nakita ko ang paglubog ng araw. Ang langit ay naggulay kahel at lila, isang paalala na sa bawat pagtatapos ng araw, may darating na bagong umaga. Handa na ako. Hindi para sa paghihigante, kundi para sa tunay na pagmamahal. Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa buhay na muli kong nakuha. Ang nakaraan ay mananatili sa sementeryo, ngunit ang kinabukasan ay nasa aking mga kamay. Lumipas ang 1 taon. Ang mansyon ng mga Montenegro na dati ay puno ng mapait na alaala at manipulasyon ay ibinenta at ang kinita ay ipinagkaloob ko sa mga foundation na sumusuporta sa mga kababaihang biktima ng domestic violence. Hindi ko na kailangan ang mga material na bagay na iyon. Ang tanging kailangan ko ay ang kalayaan na magdesisyon para sa aking sarili. Ngayon, nakatayo ako sa loob ng isang maliit na art gallery. Ito ay aking munting negosyo.
Isang lugar kung saan ipinapakita ang mga gawa ng mga local artists. Kabilang na ang mga sining na nilikha ng mga kababaihan sa shelter na aking tinutulungan. Ang bawat painting, ang bawat disenyo, ay kwento ng pagbangon at pag-asa. Ang ganda ng display mo, Sophia. Wika ni Mang Tonyo habang nakamasid sa paligid. Siya na ngayon ang aking katuwang sa pagpapatakbo ng gallery. Salamat, Mang Tonyo. Dito ko naramdaman na sa wakas. Ako na ang may akda ng sarili kong kwento. Sagot ko habang inaayos ang isang portrait na nagpapakita ng isang ibon na lumilipad palayo sa hawla. Habang naglalakad ako sa paligid, may isang babaeng lumapit sa akin. Siya ay mukhang pagod. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng lungkot na pamilyar sa akin. Miss, totoo ba na tumutulong kayo sa mga katulad ko? Tumingin ako sa kanya ng may ngiti. Opo, hindi ka nag-iisa. Gusto mo bang magkape muna at magkwento? Sa bawat kwento ng mga taong pumapasok sa aking gallery, unti-unti kong napagtatanto na ang aking karanasan ay hindi lamang para sa aking sariling paghilom. Ito ay isang misyon. Ang bawat sugat na aking natamo ay naging isang aral na maaari kong ibahagi upang mapagaan ang pasanin ng iba. Biglang tumunog ang pinto. Pumasok ang isang lalaking matagal ko nang hindi nakita. Isang dating kaklase na dati ay may lihim na pagtingin sa akin bago pa ako magpakasal kay Paolo. Siya ay naging matagumpay na arkitekto at ang kanyang mga gawa ay kasama sa display ng aking gallery. Sophia, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang at sinseridad. Nakita ko ang mga painting mo. Iba na ang ningning ng iyong mga mata ngayon. Maraming salamat, tugon ko. Dumaan ako sa maraming bagyo at sa wakas ay nakita ko na ang bahagare. Pwede ba kitang yayain maghapunan? Hindi bilang negosyante, kundi bilang isang kaibigan na nais kang makilala muli? Sandali akong nag-isip. Ang pag-ibig, dati, ito ang aking kahinaan. Ngunit ngayon, ito ay isang opsyon na handa na akong yakapin muli, hindi dahil kailangan ko, kundi habil gusto ko. Sige, sagot ko na may kasamang ngiti. Habang palabas kami ng gallery, tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng pinto. Nakita ko ang isang babaeng matatag, matapang, at higit sa lahat, masaya. Ang 3 taon ng pagdurusa ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Ito ay ang simula lamang ng isang mas makabuluhang kabanata. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa akin, at sa unang pagkakataon, ako ay tunay na malaya. 1 taon at kalahati na ang nakalilipas. Tinala ko ang aking sarili sa isang tahimik na dalampasigan sa Batangas. Ang lugar kung saan kami madalas pumunta ng aking mga magulang noong bata pa ako. Ang dagat ay asul, malawak at tila humahalik sa langit. Isang tanawin na nagpapaalala sa akin na gaano man kalaki ang unos, laging may hangganan ang lahat. Naupo ako sa buhanginan, hinahayaan ang alon na dumampi sa aking mga paa. Hawak ko ang aking journal, ngunit hindi na ako nagsusulat ng mga hinanakit. Isinusulat ko ang aking mga plano para sa susunod na yugto ng aking foundation. Sophia! Tawag na isang boses sa aking likuran. Siya si Miguel, ang arkitektong nakilala ko sa aking gallery. Dala niya ang 2 baso ng malamig na buko juice. Naupo siya sa tabi ko, hindi nang hihimasok, kundi nagbibigay ng presensyang nagpapatibay. Napakatahimik dito, di ba? Wika niya habang nakatingin sa abot tanaw. Oo, sagot ko. Dito ko na-realize na ang dagat ay parang buhay. Minsan, kailangan nating hayaang dalhin tayo ng agos bago natin mahanap ang tamang direksyon. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang Sophia na nakilala ko noon ay malayo na sa Sophia na kaharap ko ngayon. Mas matapang, mas mapagpatawad, mas buhay. Hindi madali ang proseso, Miguel, pag-amin ko. Maraming gabi na gusto kong sumuko. Pero natutunan ko na
Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin. Para mapalaya ko ang aking sarili mula sa tanikala ng put. Sa malayong bahagi ng dalampasigan, nakita ko ang isang pamilya na nagtatawanan. Naalala ko si Paolo. Nasaan na kaya siya? Balita ko ay nagbago na siya sa loob ng piitan. Unti-unting hinaharap ang kanyang mga pagkakamali. Hindi ko na kailangang malaman ang detalye. Ang mahalaga, hindi na siya bahagi ng aking kwento. Si Doña Elena naman ay nawala sa limot. Ang kanyang kayamanan ay kinuha ng batas bilang kabayaran sa kanyang mga krimen. Anong iniisip mo? Tanong ni Miguel, na ang pinakamagandang gantimpala sa paghihirap ay hindi ang tagumpay sa kumpanya. Sagot ko. Kundi ang kakayahang huminga ng malalim at magpasalamat sa bawat umaga. Tumayo ako at naglakad patungo sa tubig. Ang bawat hakbang ay ramdam ang lupang aking tinatapakan. Hindi na ako natatakot sa bukas. Ang aking mga magulang ay nasa aking puso. Ang aking nakaraan ay nasa aking likuan. At ang aking kinabukasan ay nasa aking mga kamay. Humarap ako sa dagat at sumigaw ng malakas. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang babaeng nakalaya. Handa na ako! Ang alon ay humampas sa aking mga binti. Ang tubig ay malamig at nagbibigay ng buhay. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang presensya ng kapayapaan. Ang diwata ng De La Vega ay hindi na ang babaeng nagtatago sa anino. Ako na ang liwanag ng aking sariling buhay. Ang kabanatang ito ng aking buhay ay tapos na, at ang susunod ay magiging mas maganda pa. Lumipas ang 2 taon. Ang aking art gallery ay isa na ngayong kilalang sentro ng sining na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihang nais bumangon. Sa dingding ng aking opisina, nakasabit ang isang portrait ng aking mga magulang. Hindi na sila nakatingin sa akin ng may lungkot, kundi ng may pagmamalaki. Ngayon, nakaupo ako sa aking balkonahe, humihigop ng mainit na kape habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Sinasagot ko ang 4 na tanong na dati ay nagpapagulo sa aking isipan. Natawad ko na ba sila? Oo. Hindi dahil karapat-dapat sila sa tawad, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa kanilang ginawa, kundi ang pagbitaw sa lason ng galit na pilit nilang ipinainom sa akin. Nahanap ko ba ang kapayapaan? Higit pa sa kapayapaan, nahanap ko ang aking sarili. Ang dating Sophia na nabuhay sa anino ay wala na. Ang babaeng narito ngayon ay marunong ng tumayo, marunong ng lumaban, at higit sa lahat, marunong ng magmahal nang hindi isinasakripisyo ang kanyang sariling dangal. Ano ang aral na aking iniwan? Ang bawat pagdurusa ay hindi katapusan. Tulad ng isang brilyante, ang tunay na ganda ay lumalabas lamang kapag dumaan ka sa matinding pressure. Ang iyong halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang kasama mo, kundi sa kung paano mo pinangangalagaan ang iyong sarili sa gitna ng unos. Bengza kanyan. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa resilience, ang kakayahan ng isang babaeng Pilipina na tumayo mula sa pagkadapa, bitawan ang nakaraan, at yakapin ang bukas na may buong tiwala sa sarili. Ang katarungan ay hindi laging nagmumula sa batas, kundi sa kakayahan nating manatiling mabuti sa kabila ng kasamaan ng mundo. May narinig akong mahinang katok sa pinto. Si Miguel, dala ang isang maliit na buke ng mga sunflower, ang aking paboritong bulaklak. Ngumiti siya, isang ngiting nagpapahiwatig na sa bawat pagtatapos may magandang simula. Tumayo ako at naglakad patungo sa kanya. Hindi ako lumingon sa aking nakaraan. Ang nakaraan ay nagsilbing leksyon, ngunit ang kasalukuyan ay ang aking gantimpala. Handa ka na ba? Tanong niya. Handa na, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Sa labas, ang mundo ay patuloy na umiikot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang taong hinihila ng mundo.
Ako na ang kasabay ng pag-ikot nito. Buo, matatag, at malaya. Ang kwento ni Sophia de la Vega ay tapos na. Ngunit ang buhay ni Sophia ay nagsisimula pa lamang sa pinakamagandang kabanata.